May pumunta pong tricycle driver yung tumulong po sa kanya, nagdala po sa kanya sa ospital. Sinabi niya po na, yun nga po nasa emergency room nga daw po sa Airpan, na nakuryente nga daw po. Doon lang na lang din po nalaman. Tapos pagdating po ng mama ko doon, nare-revive na po yung kapatid. Ang masakit lang po doon, ma'am, kasi kung hindi po namin siya i-text o puntahan sa barangay niya, hindi po siya nakikipag-ugnayan sa amin, ma'am. Yung barangay? Opo, ma'am. Hindi nga po sa sumilip eh. Sa anak ninyo? Opo, hindi talaga. Nakipag-usap naman po sa akin yung anak, saka yung kinakasama niya, pati yung tatay. Ini-entertain ko naman po. Pero yun nga po, yung mga tulong, pausap po lagi yung stepfather, then si ate, nagbibigay po ako, ma'am. Nung panahon po ba na dumaan itong bata, meron ho bang nakalagay man lang na any form of warning doon ho sa mga dumadaan? Kasi it could have happened to anyone, sir. Wala pong ganun signage kasi hindi po namin alam na may kuryente po siya. Pero dapat ho, yung kung sino yung supposedly nagme-maintain nung poste, managot ho. Pasasamahan ho namin dyan sa barangay. Mag-usap-usap po kayo nila, ma'am, at isettle ho natin kung ano yung gustong isettle. Ngayon, kung nais po magreklamo, magsampa ng kaso nila, Ma'am Leoniza, hindi ho namin sila mapipigilan. Yes po, yes po. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Leoniza and Ma'am Ivy May. Bali, muli po kami po ay nakikiramay po sa pagkawala po ng inyong anak, no? Bali, Ma'am, kayo po ay kamusta naman po ngayon? Hindi pa rin po maiwasang hindi umiyak araw-araw. Sakit pa rin po eh. Hindi po ba mahirap po tanggapin po talaga, ma'am. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko po matanggap po. Minsan po naiisip ko nga po kung susuko ako kasi hindi ko po kaya. Dahil lalo pong nakikita ko yung anong mga galaw niya dito sa bahay, kung gaano siya kalambing na anak sa akin. Maya-maya pa ako iyak doon sa bahay. Nakikita ko po yung mga gamit niya dito. Namimiss ko siya kung ano. Gusto ko siyang kayakap. Hindi na magawa. Sobrang hirap po. Lalo pat hindi naman po nagkakasakit o ano man, biglaan po. Sobrang hirap. Pero sa mga anak niyo po ba, Ma'am, ito pong namatay ninyong anak, yung mas close po ba sa inyo or malambing? Malambing po yun, ma'am. Talagang close po talaga sa akin. Lagi niya akong sinasabihan na, Mama, ang ganda-ganda mo, ma. Pinapagalitan ko pa nga po siya, mami. Kasi sabi ko, bakit ganyan na iba? Alam ko naman yung sarili ko. Bakit tinututo mo ako? Sabi niya, bakit, ma? Totoo naman talaga. Maganda ka. Talagang napakalamping po niya. Tapos pag nakataya po ako sa may pintuan, yayaka po sa akin. Sabihan niya ako, hinalakalikan niya po ako sa pisnga. Sabi niya, I love you, ma, I love you. Ganun po siya, ma'am, kalambing. Napakabait na anak. Pero sa ngayon po ba, Ma'am, ito po bang LGU or yung barangay po na nasasakupan po doon sa poste na nahawakan nito pong anak ninyo, nakipag-coordinate na po ba sa inyo? Ma'am, ni isa sa kanila po, wala pong lumapit sa amin. Pero trinay nyo rin po ba, Ma'am, na pumunta po sa barangay or sa munisipyo po, sa city hall ninyo para makipag-usap po? Opo, nung pagtatapos po ng libing ng anak ko, yun nga po, pumunta kami dun sa barangay. Pero bago po ako ang pumunta, sila po muna, pabalik-balik sila. Kasi may usapan nga po sila nung kapitan na tungkol dun sa mga bayarin. Nakailang balik po sila doon. Wala po si Kap. Kung hindi sila po ang pupunta, yung kinakasama ko, ang sabi ng kinakasama ko, ang sabi daw po sa kanya ng mga staff, wala daw si Kap kasi nasa Christmas party daw po. Yun ang sabi sa kanya. Baga po, nagpapalitan lang po silang punta doon ang kinakasama ko at saka sila. Tapos minsan po, yung kinakasama ko, pinupuntahan niya doon sa bahay mismo ng kapitan. Ang sabi sa kanya, ganitong araw tayo mag-uusap, kuya, sa barangay kasi masama pong pakiramdam ko. Nandun lang po sa bahay niya. So never po kayo na nagkaharap ni kapitan kahit po na kayo na mismo yung pumunta po doon sa barangay? Isang beses po, ma'am. Ano po yung napag-usapan niyo?
Ang ano lang naman ang sinasabi niya, ako po humihingi ng pasensya, ganyan, ganito, sa nangyayari. Humihingi naman po siya ng ano, nag-aano naman po sa amin. Pero ang sinasabi ko sa kanya, Kap, tatanong ko po sa inyo, nung time na po yung nangyari yun, wala po ba nakaantabay sa CCTV nyo? Sabi ko po sa kanya, ang sabi niya, meron naman daw na nakabantay sa CCTV, pero nung pagkakataon na yun, inutusan daw po niya yung nagbabantay po ng CCTV. Kasi sabi ko, kung talagang nakaantabay ka sa CCTV, napakalapit lang po dito ng pangyayari. Dapat natulungan niyo po agad yung anak ko. Eh wala po eh. Kung wala pong naglakas loob na tulungan ng anak ko, na tricycle driver, na papilay-pilay pa po. Wala po. Sunog po ang katawan ng anak ko doon. Wala po. Kasi sila napakalapit lang po ng barangay na yun. Bakit wala pong nakabantay sa CCTV? Napakaaga pa po noon. Gabi na yun. Yung hindi pa po niya nasisettle sa amin, nung araw po na yun, tsaka niya po binigay sa amin. Then dun din na po namin sinabi sa kanya na kung paano po kami in-approach nung mga barangay, tulad nga po ng kagawad nga po nila, kung paano nila kami, nung last na punta po namin na sana i-clear lang po sana namin. Tapos ganun po yung naging approach po nila sa amin na sinabihan kami na ano pa daw po bang kailangan namin, hindi pa daw po ba sapat, ano pa daw pananagutan, yun po yung approach. Then, binanggit po namin kay Kapitan noong time na yun. Humingi po siya ng tawad sa amin nung ano na yun. Ganito nga daw, pagsasabihan niya nga daw po yung mga kagawad niya. Ganyan po. Yun po yung ano niya sa amin. Tapos binigyan niya na po sa amin yung mga hindi niya pa po nasisettle. Pero nasabi niyo rin po ba, ma'am, kay Kapitan, yung mga gusto po ninyong mangyari, katulad ng pagsasampa po ng kaso at the same time po, yung paghingi ng hustisya para po sa anak mo? Opo. Alam po niya, ma'am. Una pa lang po bunga yun na sa amin na aminado na po siya na may kapabayaan nga daw po sila. Then sabi namin magsasampa kami ng kaso, nasa amin na daw po yun. Nirespeto naman daw po nila namin niya yung karapatan daw po na magsampa ng kaso. Pero regarding po doon sa poste, kasi nabanggit po ninyo na wala pa rin pala nakalagay na signage na meron ng ano doon, may kuryente doon. Ano po ba ang sinabi ni Kap regarding po dito? Ano daw yung magiging action niya? Sabi po, lagyan na ng mga signage or lagyan na ng haang hanggat hindi pa po naayos. At hanggang ngayon po, ginagamit pa din po nila. Naka-open, wala pa din pong warning sign or anumang haang po. Yung street light po. Tsaka umiilaw pa din po yung street light ng barangay. Pero never ba nila itong na-report doon sa provider noong kuryente? Nung time lang po na nagpunta kami doon sa office po ni Sir Tulfo, na ano po kami, tinawagan daw po yung Meralco, doon lang din daw po nalaman. Wala po silang incident report na inano sa Meralco. Until now? Apo. Bali, ma'am, ito po yung poste na nahawakan ng kapatid mo. Yes po ma'am, dito po siya nahawak sa poste po na yan. Tapos nung pagkahawak niya po, dito po siya bumagsak sa hollow blocks po na ito. Kung mapapansin natin ngayon, no, wala pa ring signage dito na bawal lumapit or hawakan kasi nga meron ng nakuryente dito. Wala pa rin sila nilalagay na parang caution. No? May nasabi kayo na may binago na dito sa poste. Ano yun? Ma'am, yung ano po, yung linya po na ano, yung color blue na ano po na yan, nung wire na yan, nung nangyari po na kuryente yung kapatid ko, wala po yan. Ngayon po meron na po. So meaning to say baka ginawa na nila ito. Ngayon, Kap, since nakita kasi namin kanina po itong poste, walang mga nakalagay na, ayun nga, may kuryente, ganon. Ano po ba yung ginawa na ninyo po na action regarding po doon? From the time po na may na-aksidente nga po doon sa poste, agad-agad po pinapunta po namin yung maintenance po namin nung gabi. And pinaayos na po namin kung ano po yung naging problema. No, so yun po, chinek naman po namin kinabukasan, nung pagbukas din ng ilaw, naayos naman po lahat. At paunti-unti, lahat po dahil sa nangyaring yun, lahat po ng mga poste na nakahilera doon, pinacheck na rin po namin at pinaayos na rin po namin. At para po, siyempre, for safety na rin po nung mga iba pang estudyante na dumadaan doon na hindi na masundan yung pangyayari pong yun.
Ito pong poste, ano po yung naging problema? Ang isa sa mga naging problema is parang yung na pinaka ng bukilya, parang pinakabubong. Medyo nagkaroon siya ng leak, tapos parang naano ng tubig, tapos yun nagtuloy-tuloy doon sa poste. Kaya yun po yung isa sa mga ginagawa po namin repair and maintenance ngayon, na inaayos po namin lahat ng mga pinakabubong ng bukilya, na we see to it na kahit umulan ng malakas na hindi na mangyayari yung ganung pangyayari. Pero Kap, ito po ba yung first time po na may nangyaring insidente dito po? For the past, kasi mula nung kagawad ako, for the past 15 years, ito yung first time na may nangyari pong gano'n, na wala ho talaga na aksidente gano'n. Pero ito pong poste po, Kap, is under po ng project po ng barangay. Opo, project po ito ng mga past na administration ng mga naging kapitan. Then, yun po, nung ako na yung naging kapitan, kami na po yung nagpatuloy para doon sa maintenance ng mga poste niyo. Since nagkaroon na rin naman po pala ng solusyon ito pong sa poste na pinagkuryentehan nga po ng anak nila, ma'am, ito po kasing family ng victim po is nagsisik din po ng justice. So ma'am, meron po ba kayong gustong sabihin kay Kap? Salamat po pala sa anak ko, Kap, no. Nang dahil sa nangyari sa kanya, tsaka kay na tauhan, tsaka umaksyon, Kap. Naging halimbawa po ang anak ko, naging sampol po sa panunungkulan ninyo. No, Kap, kung baga, alam nyo naman pala talaga na may problema na po yung poste nyo. Kung walang nangyayari, hindi nyo po maisipan ni kailan man ayusin yung poste na may problema na. Every kailan nyo po ba na mini-maintenance or i-check po itong mga poste po? Actually po, quarterly po yan. Then kapag may sira o may, kunyari, walang ilaw yung poste, tapos may mga incident report na naanuhan ng truck, no, nasabitan ng truck lahat ng mga wires, doon po namin inaayos yun. Then minsan may mga poste yung tumumba na dahil nga sa mga nabundol yung mga tricycle o kotse. So doon po nagkakaroon ng maintenance. Then the rest naman po, nadadaanan naman po namin lahat yun. Wala naman po may kagustuhan doon sa nangyari at lahat naman po ng trabaho bilang punong barangay, ginagawa lang po natin ang paraan. Nagkaroon lang talaga ng ganung problema na sakto at wala naman po sigurong punong barangay o barangay na may kagustuhan pong mangyari yun. Kaya nga po kami humingi po talaga ng pasensya. Kung ano man po yung naging pagkukulang namin, lalo-lalo na po ako nung panahon na nakaburol po yung bata, ako po yung lubos na humingi ng pasensya at kung sakasakaling may tulong pa o ano pang kailangan po namin gawin, nakahanda naman po kami magpaabot ng tulong o ano pa man. Lilinawin ko lang po kasi meron po kayong mga staff na akala nila lahat ng gastos pinasasagot namin sa inyo, Kap. Hindi. Hirap na nga po kayong makapagbigay ng mga nahihirapan nga kaming pa ulit-ulit papunta dito eh. Sabihin nyo na, bibigyan nyo na sa amin lahat ang pangangailangan, tulong, hindi na po. Oo, meron pa po kasi hindi pa po talaga tapos, lalo pa magpo-40 days po yung anak ko, kailangan po namin ng pera. Pero hindi po namin ilalapit po sa inyo yan, Kap. Dahil nasasaktan na po kami. Una't huling pagpunta ko dito sa barangay na doon ako nakarinig ng mga masasakit na salita doon sa staff nyo. Hindi na namin kailangan humingi sa inyo ng tulong na about sa pera. Kasi sa salita pa lang po ng mga staff nyo, sana wag nila ranasin na mawalan ng anak. Dahil hindi po katumbas ang pera sa buhay ng anak. Hindi po katumbas ang pera sa sobrang sakit na aramdaman. Hanggang ngayon po, sobrang sakit pa rin na hindi nyo lang siguro magtanong kayo ng kapitbahay na bigla na lang may umiiyak sa bahay namin. Sobrang hirap po ng kalagayan namin. Kung meron lang po kaming kakayahan na lumipat sa ibang bahay, magkaroon ng pang-down kasi doon kami hirap sa pang-down, sir. Lumipat na kami, umalis na kami dito. So ganito ma'am, since na-clear na rin naman yung sa poste and sabi nyo na rin naman itong mga gusto nyo sabihin kay Kap, so ang pinaka-final decision nyo po is mag-file po talaga Opo, ng kaso. Opo, ma'am. Okay, so kayo Kap, willing po ba kayo na harapin po itong ipa-file po nila? Ayun na po yung kumbaga talagang kasama talaga sa trabaho yun. And kung mag-file po ng case, tatanggapin ko po ng maluwag sa loob yun. Sana mas matutukan po itong mga poste po na naging proyekto ninyo kasi katulad nga niyan, meron na ring isa po na nasawi
And at the same time, sana po, kung pwede, baka hindi quarterly yung pag-check natin or pag-maintenance natin doon po sa mga poste. Baka pwede na silip-silipin din natin. Kasi ang nasabi din nila, ma'am, may mga estudyante pala na dumadaan doon. So basically, syempre yung mga bata, hindi naman ina-expect, pwedeng maghawak-hawak doon. Paki-check na lang din po. Yun na nga po yung ginagawa po namin. At naging isang malaking wake-up call, no? Lalo na siguro sa amin. Kaya nga mas dinodouble time pa namin yung trabaho dahil nga, yun, para hindi na po masundan kung ano man yung aksidente yung pwede pa mangyari. Kami po yung humihingi ng paumanhin kung ano man yung nangyari. Tapos po yung pahingi ng tawad kung ano man ang At tatanggapin naman po namin kung ano man maging desisyon nyo. Pasensya na po sir, pero kailangan ko po ng hustisya ng anak ko. Natanggap ko naman po. Maraming salamat po sa inyo, Kap. And ma'am, i-assist po namin kayo para po sa pagpa-file po ng case. Maraming salamat po Senator Raffy Tulfo sa pagtulong po sa amin na makapagsampa po ng kaso laban po sa kapitan na mayroon pong kapabayaan at nakapagsampa po na po kami ng kaso na homicide po. Maraming salamat po Senator Raffy. Idol, maraming salamat po dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala pong tutulong sa amin para makasampa po kami ng kaso para sa katarungan po ng anak ko. Sana po makamit po namin yung hustisya na para sa anak ko. Sana po tuloy-tuloy po ito, sir. Maraming salamat po, sir. Kung di dahil sa inyo, wala po kami dito ngayon. Hindi po namin maisampa itong naharapat po. Maraming salamat. Yun lang po. Salamat sa'yo, Idol Raffy